Sir, General, good morning po. Good morning, sir, at good morning sa inyong mga tagapakinig. Naku, sa intro mo pa lang narinig ko Oo. ang tanong mo is regarding dyan sa bus lane, ano? Oo. Ang sabi naman ng PA nyo, regarding sa marathon, ang iyong Sige, interview sa akin. umpisahan po natin sa marathon muna, sir. Alright, sa marathon, kailan ho ito mangyayari, General? That will be midnight of June 11 going to June 12. Okay. So, that will be Thursday night going to Friday morning. So, it will happen on EDSA. Pero maraming ruta yan, hindi lang EDSA. Oo. Kasi iba-ibang mga distances yan. Ang 42 kilometers lang ang pupunta ng EDSA. Oo. So, Sino-sino ang mga sasali rito sa EDSA Marathon, sir? Marami yan. International yan. We are Okay. expecting a lot of people. Ang organizer niyan ay nag-expect ng mga around 10,000 siguro na mga Sasali. runners. Oo. So, EDSA lang naman ang 42 kilometers. Bakit EDSA ang pinili nila? Kasi medyo historic yan eh. Oo. Marami tayong mga marathon na ginagawa sa Pilipinas pero ilan lang yung mga unique. May Skyway, may first time ng EDSA. Dati merong ginawa naman Commonwealth Avenue some 10-15 years ago. Oo. So sa ngayon, alam mo naman ng mga runners may hinahanap na iba-ibang mga ruta yan eh. Oh, alam naman nila ang EDSA talagang karami ang problema sa EDSA yung traffic. Opo. Well, kaya may mga tumututol, General rito. Opo, naintindihan natin na may tututol talaga dyan. Pero para ina-explain naman natin na through gaya ng mga interview na ganito at saka sa mga media releases natin na ang marathon mangyayari hating gabi. Hating gabi at pagkatapos yan, alas 7 ng umaga tapos na yan. Wala na uli yan. Parang walang nangyari yan. And it is a holiday ang morning na yan. Ano to? Ilang araw gaganapin yung EDSA Marathon, General? Bali, hating gabi lang ng Isang one day. Hating Walong gabi. oras lang. Walong oras lang basically yan. Okay. So, from 12 midnight to 7. From 12 midnight to 7. Pero siyempre, kahit sabihin ninyo, hating gabi yan, may mga plano pa rin kayo. May mga ginagawa pa rin kayo, ang MMDA, para kahit papano magiging smooth, di ba? Itong event na to. Opo, gaya po ng na ginagawa po ninyong preparasyon rito, kahit sa June pa. Obviously, ang una dyan is public information, early public information na may mangyaring ganyan para makapaghanda rin ang ating mga kababayan na mayroong mga biyahe, may mga plano sa mga oras na yan. Pero more than anything else, siguraduhin natin na ang design, ang course design, will have minimal impact. Kung mayroon mang impact, natural, may impact yan sa traffic ng EDSA, pero minimal impact yan dahil sisiguraduhin natin na hindi naman ma-block ang EDSA at hindi naman titigil ang buong EDSA dahil may EDSA marathon. Pero anong araw na gagawin dito, General? Weekdays ba o weekend? Ang EDSA marathon? Oo. That is Thursday night, June 11. Thursday night, oo. Yeah, midnight ng June 11 yan magsisimula ang start niyan. So may mga preparation siguro ng konti sa earlier, pero hindi yan makapag-disrupt ng todo. Oo. Yun ang ina-expect natin na hindi naman talaga madi-disrupt ang buong EDSA dahil dyan. So that will be midnight of June 11 going into June 12. In June 12 naman Friday and it's a holiday. So long holiday actually yan. So yun ang nakikita natin na environment na pinagpaplanuhan natin. So nakukonsider natin yan na pwede, doable. Ilan po ang expected na sasali rito sa EDSA Marathon? According sa organizers, they're expecting around 10,000 runners dyan sa tatakbo ng EDSA. Sa EDSA, 10,000. Pero hindi rin sigurado, hindi ganun karami yan kung ikumpara sa ibang mga marathons na nakikita natin sa ibang mga bansa. So tatakbuhin nila yung buong EDSA from north, galing south to north? Ang takbo nila niyan is from MOA to North Avenue. To North Tapos Avenue. mag-u-turn sila. Oo. So, gaya ng binabanggit nyo nga kanina, General, hindi isasara. So, ibig sabihin, habang nandyan sila tumatagbo sa EDSA, pwede pa rin dumaan yung mga sasakyan. Yes. Mm-mm.
May No. i-deploy naman tayo na tamang number ng ating mga ah, Mhm. mga traffic enforcers at iba pang mga ahensya, at pagkatapos may mga i-deploy, may ilalagay din tayo mga bollards, mga lane separators para siguraduhin na ligtas para sa lahat ang event na yan. Bakit po pinayagan ninyo gamitin ng EDSA dito sa marathon na to? Well, Well, aside from, okay, 12 midnight at saka international event ba to, ano bang nakikita ninyong positibong maidudulot nito, General? yung isa dyan is, it is, hindi na naman MMDA ang in charge dyan, kundi may iba pang mga ahensya na kasali dyan. So kasama na dyan, ang purpose natin is tourism para sa ating promotion din ng ating bansa bilang isa sa mga destinations ng Oo. mga marathons. Kasi kung titingnan natin ang trending na mga marathon sa buong sa buong mundo, napakarami niyan at mga very prestigious na nagdo-draw ng 40,000 to 50,000 runners. Ano? Oo. So gusto rin nating sumali at magkaroon ng ganong event para maipakita natin na ang Pilipinas ay hindi rin nahuhuli sa mga ganyang events. Oo. So ano po yung panawagan ninyo dito sa mga tumututol? Gusto natin silang marinig din, marinig, at gusto natin pakinggan din ang kanilang mga hinaing at kanilang mga opinion, at i-input natin ang mga yan sa further planning natin para siguraduhin na mas mas smooth ang ating gagawin. Oo. Paano yung mga mga lugar dito sa EDSA, nandiyan yung terminal ng bus. Hindi sila muna habang kasi may mga mahating gabing biyahe. Bigyan lang natin ng pansin at mag-update lang sila sa ating mga press releases sa ating official website at sa ating social media accounts para sa updates itong mga iba pang mga gagawin natin na mga paghanda. Sapagkat as we go along, tuloy-tuloy pa rin naman ang adjustment if ever na sa studies namin, kasi sinesimulate din namin ang behavior ng kalsada at makita natin kung ano ang magiging resulta nito pag habang papalapit na at papalapit. Magkakaroon tayo ng mas maraming data at makikita natin ang update niyan sa ating social media accounts. Ayun, yeah. Meron naman tayo sa kabilang banda. May nakikita naman tayo, kaya nang binabanggit nyo nga, positibong maidudulod. Hindi lang magiging tatag ang EDSA sa sobrang traffic. Diba sa buong mundo? Yeah. General, oo. Kahit pa paano, may mga lalabas din na balita na yung EDSA sa sa positibong, di ba? Side, positibong part. Anyway, isisingit ko lang, General, yung binabanggit ko nga kanina. Kung okay lang, kung sasagutin ninyo. Ano ho ba ang nangyari doon sa minibus ng pulis na pumasok sa bus lane nung Friday? Sa ngayon po, ang alam ko lang din po diyan at ang nakikita ko rin lang sa social media, kasi hindi na mga may active na sumali dyan sa investigation, sapagkat it involves two agencies at area na hindi naman sakop ng MMDA. Ang bus lane ay DOTR yan, at ang involved nga yung isa sa mga carousel buses at yung ating minibus ng Philippine National Police. So I would defer my comments on that. At nakikita nyo naman yan sa social media at baka pwede sila na lang tanungin natin. Alright, sige. So anyway, any update, General, sa ilalim po ng inyong sa inyong pong pamumuno ng mga plano po ninyo ngayon dyan sa EDSA, lalo't sa sitwasyon ngayon, mataas yung gasolina, nabawasan ba yung traffic? Nabawasan ba yung mga sasakyan na dumadaan base po sa inyong observation? Sa mga last vehicle count natin, may reduction ng four-wheel vehicles 6% dyan na dumadaan sa EDSA. So that is around mga 15 to 20,000 cars per day ang nabawas. At nakita natin, may increase ng motorcycle usage at saka bicycle usage. So inobserbahan natin yan as the international developments unfold. At tinitingnan din natin ang mga tamang adjustments para especially sa ating mga commuters, para hindi sila masyadong maapektuhan ng impact ng oil price hike na ito. Yung bicycle, sa mga bike natin, kasi nung panahon ng pandemic, naging usong-uso to eh. Ngayon, sabi nyo nga, nag-increase na naman. Ang dami na naman gumagamit ng mga bisikleta. Ano po yung plano ng MMDA dyan, General?
Yung bicycle usage kasi, Kaya, gusto natin na ituloy ang bicycle usage at i-position ang bicycle usage as a real alternative. Hindi lang pang recreation, kundi gusto natin siya na part siya talaga ng choices ng ating mga kababayan sa kanilang biyahe papunta sa opisina at pabalik sa kanilang mga bahay. So, hindi lang yan alternative na sabing parang recreation lang, kundi gusto natin siya i-position bilang part ng daily grind. So, together with the DPWH, meron tayong mga projects yan na yung bicycle lanes ay protected bike lanes, tapos of course, facilities ay yung end-of-trip facilities na ating pinopromote. Ang MMDA gumawa na ng mga shower rooms para magamit ng ating mga kababayan sa kanilang bibisikleta pagdating sa kanilang opisina, makapaligo sila kasi kailangan talaga dahil mausok at mainit, pagpapawisan sila dyan. So natural na kailangan nila talaga ng end-of-trip facilities. And of course, sinasamahan natin ng policies. This coming week, itong papasok na linggo na to, may mga releases, major releases kami gagawin sa ating mga kababayan para ipakita yung ating NCAP na talagang istriktuhan natin, disiplinahin natin ang paggamit ng bike lane. Siguraduhin natin na bisikleta lang nandyan at higpitan natin ng NCAP, siguraduhin natin na malaman ng ating mga kababayan na sila ay pwede magkamulta pag may mga violation sila sa bike lane natin. Oo. At mabigyan din ng kasiguraduhan na ligtas yung mga gumagamit ng bisikleta pag dumaan sila sa bike lane, di ba, General? Yes. Opo. General, daghang salamat. Opo. Maraming salamat din po, sir, at magandang umaga sa inyo lahat. Opo. General Manager